Hey, what's up? Welcome back dito sa ating Childhood Bobs TV. Alright, sa tayo nagbabalik muli mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin, no, itong si Senator Robin Padilla mga kababayan ay umalis na po o bumaba na bilang president po ng PDP Laban. Yes, Mayo. Naging ano pala siya, president ng partido ng PDP Laban. Yes, me. Ano nangyayari sa PDP Laban? Bakit si Robin naman ang nilagay nyo president dyan? Wala na bang makuha? No, wala na bang ibang gusto maging president ng partido ninyo? Para na lang kayo naglalaro. No, ano ba nangyari talaga? Bumaba ba o sinipa si Senator Robin? Wala naman kasi talagang ginagawa. Hindi kasi uubra yung mga ganyan mga kababayan na klase, no, ng presidente ng isang partido, mga kababayan. Lalo't wala naman siya experience humawak sa mga ganyan. Diba? O ano sabi dito? Statement of Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan, PDP Laban mga kababayan, no? On June 16, 2025, Senator Robin Padilla has taken a leave as president of the PDP Laban to focus on his duty as a legislator in the 20th Congress. The party announced today mga kababayan. Magpo-focus na daw siya, no, bilang legislator sa 20th Congress. So, ibig sabihin, yung unang 3 taon niya ay hindi po siya nakapokus mga kababayan. So, anong ginawa niya? Nagsayang siya ng pera ng taong bayan sa mga hearing at saka sa mga ginagawa niya. Ha? Walang ginawa si Senator Robin Padilla kundi pumunta doon sa The Hague. No, makipag-meeting sa dating Pangulong Duterte, no, na standee. Sayang. No, yung sinasabi sa inyo pipili kayo ng mga senador na iboboto nyo. Hindi yung dahil sikat lang mga babayan. Yung may magagawa talaga. No? With this development, Sebastian Bastey Duterte, who is the PDP Laban Executive Vice President, will assume the party's presidency based on the rules of succession in the party constitution. The younger Duterte won the race for Vice Mayor Davao City on May 2025 election. O, yan na. Si Bastina uli yung Si Bastina, yung yung presidente ng PDP Laban, mga babayan. Diba? Senator Padilla said that he has given his all campaigning for the party's candidates in the recently concluded May 2025 polls, and it is now time for him to focus on his duties as a legislator and push for the party's legislative agenda in the forthcoming 20th Congress. No, layunin ko pong ituon ang aking atensyon sa aking tungkulin bilang senador, lalo na sa paghahanda sa pagbubukas ng 20th Congress. Diyos me. Sigurado ba, no, na ang kanyang pinaghahandaan ay ang tungkulin bilang senador o pinaghahandaan niya yung impeachment? No? Pinaghahandaan nila kung paano haharangin o mapapawalang sala, no, ma-acquit etong si VP Sara Duterte sa impeachment mga kababayan. Baka naman yun yung talagang plano nila. Diba mga babae? Ayan nga, pinagtatawanan siya dito. Talaga, presidente yan. Ayan sabi, talaga, presidente yan. Diyos mio. Diba? Ito pa, tungkulin sa bayan o sa mga Duterte. Ito may punto to, no? Diba? Isagad mo na, Boss Robin. Pati sa Senado, magbitiw ka na rin. Sinira ng mga Duterte ang partido ni Senator Pimentel, ang partido na noon ay kagalang-galang at kapitapitagan. Tama naman. Ito. Nasira. Dahil sa kanila, yung mga maaayos at matitibay na partido, mga babayan. Sabi nga ni Senator Trillanes, no? Hanggang ngayon naglilinis pa po ang ating gobyerno ng mga kalat ng dating Pangulong Duterte, mga babayan, dahil sinight nga rin po niya doon sa kanyang isang interview
na sinasabi nga niya mga kababayan na imagine ninyo, presidente, no? Magsusot ng barong, gusot-gusot. Diba? Kapita-pitagan ba yun? Maging ano tayo, no? Maging doon tayo sa katotohanan mga kababayan. Hindi porket sinabing simple talaga namang napakasimple, hindi na presidente ka dapat nagsusuot ka ng maayos, di ba? Hindi yung mga tayong pulubi. Hindi yung ganun na parang nandyan lang nakikipag-meeting lang sa kanto, gusot-gusot yung barong. Presidente, hindi ano yun. Di ba? Kung ang Pangulo natin, Pangulong Bongbong Marcos ang magsusuot ng ganun, anong masasabi ninyo? Di ba? Sigurado marami kayong masasabi. Diba? Yan ba yun? Kaya tatawagin nyo na naman ng agba dahil ganun manamit? Diba? Ayan, pinagtawanan siya dito ng mga tao, mga babayan, 45. No? Yung smile emoji, yung laughing emoji. Eto pa, si Senator Bato de la Rosa, mga babayan, mukhang, ewan ko ba, ano ba nangyari dito? Nagtanga-tangahan na lang ba talaga to? Sorry po for the word, Senator. Kasi ito, pinagtanggol niya yung kanyang post, mga kababayan, at doon tungkol po doon sa AI video. Ito nga yung sinasabi niya. Kung AI generated ito, may punto ang gumawa. No? I don't care if this post is AI generated. I am not after the messenger. I am after the message. AI nga Diba? So, makikita natin dito, wala talagang alam itong si Senator Bato de la Rosa. AI nga yun. No, ibig sabihin, kung ano lang ilalagay mo doon, ano lang yung sasabihin mo, yun yung sasabihin niya. Diba? Pag sinabi mo, kunyari, nilagay mo doon, AI, sabihin mo, Pogi. Sasabihin niya, Pogi. Diba? Ganun lang naman gagawin ng AI Diba? Pag sinabi ng nagko-command doon sa AI ng magandang bagay para sa isang tao, yun lang yung kanyang i-analyze at gagawa niya yun ng statement. No? Napagagandahin yun. Uso na nga ngayon, AI gumagawa ng kanta Di ba naman to si Senator Bato de la Rosa? Papagtakpan lang mga kababayan yung kanilang mga ginawa. No? Yung pag-share niya na yun ng fake na video. No? Yung AI video na yan mga kababayan. No, talagang pagtatakpan at gagawa nila ng palusot mga babae. Diba? Nahilig sila dyan sa mga palusot. Magaling sila magpalusot sa mga ganyan, diba? Sabi dito, yan binoto yo, sobra talino, na-triggered ang mga woke sa message ng AI post. Diba? Lahat mag-confidential funds pero sa Sara lang ata yung puro fake ang resibo. Diba? Yun yung sinasabi natin. Eto mga babayan, sampal to kay Senator Bato de la Rosa dahil etong video na to, na kumakalat ngayon. Hindi po ito fake mga babayan, Ito po ay ginawang survey. Hindi po ito fake mga babayan Hindi rin po ito AI video. Survey po ito ng mga kababayan sa mga Gen Z. Hindi AI at totoong Gen Z. Ito ang totoong kalye survey. Hindi AI at totoong Gen Z mga babayan. Kasi sinasabi nila yung mga Gen Z daw suportado sila si VP Sara Duterte, di ba? Suportado yung mga nasa kabilang parlor, mga babayan. Eto, totoong-totoo, taong-tao tong in-interview at hindi po ito AI, panoorin natin tong video na to, mga babayan, mula po dito sa Voice of Millennials, makikita nyo yan. Basta kabataan, 99% dyan may logic. So kung ang sagot mo ay di siya dapat ma-impeach, you belong to the 1%. Panoorin natin to. Sir po ma-impeach, hindi? Yes. Ikaw po yan. Yes po. Yes. Yes po. Yes. Ate, bakit deserve ko ma-impeach? Ayan, yung nagsasurvey kasi, kahawig
no, yung gumagaya kay VP Sara Duterte. So tinatanong niya kung bakit gusto siyang ma-impeach o bakit deserve niya ma-impeach, no? So parang inaano niya rito, pinapakita niya na siya si VP Sara Duterte, di ba? Pag ganun yung rito datingan ng interview dito, mga babayan. At ito po yung sagot, no, ng mga Gen Z. Ate, bakit deserve ko ma-impeach? Kahawig ni VP Sara, ginagaya siya no? Saan mo kasi dinala yung confidential ko? Deserve ko mo bang ma-impeach? Bakit? Medyo. Ikaw yung po. Parang deserve na. Parang deserve ko. Bakit po? Hindi mo naman nagagampanan yung role. Yung roles mo. And Paano po very kayo Panahon na para magpahinga ka. Paano ko na para mapahinga ako? Hindi raw nagagampanan yung kanyang mga roles, mga babayan. No? Ito sa Intramuros to, ha? Ayan, no? Makikita naman natin, no? Diba? Wall City. So, ibig sabihin, hindi basta-basta yung mga estudyante na nandiyan dyan, matatalino. No? Yung mga estudyante, dahil yung mga eskwelahan po dyan, mga kababayan, ay mga magagandang klase rin. No? Nandyan yung Lyceum, mga kababayan. Diba? Kung di ako nagkakamali, nandyan din yung PLM, o yung pamantasan ng lungsod ng Maynila. Diba? Oh. Tapos, siyempre, mano yung mga sagot ng mga yan? Diba? Matitibay. Oh, hindi mo maloloko yung mga estudyante na yan. Kaya kung ano yung sa loobin nila, yun yung sasabihin nila. Kung gusto nilang ma-impeach, etong si VP Sara Duterte, yun din yung sasabihin nila dito. No? Sabi nga di na nagagampanan yung role. Yung trabaho. Bilang vice presidente. Diba? Hindi naman ako napapagod. Trabaho naman ako. Hindi ka kasi napapagod kasi wala ka namang ginagawa. Hindi raw napapagod kasi walang ginagawa, mga babayan. Oh? Paano ka nga naman mapapagod kung wala kang ginagawa? Oh. Binigyan ka ng trabaho. No? Binigyan ng trabaho, pero yung confidential funds naging issue. Ewan ko lang ha, pero iba na iisip ko kasi, mga babayan. Baka kaya siya pumasok ng DepEd kasi alam mo na. Diba? O, tuloy natin. parang incompetent o gano'n. Wala kang ginagawa para sa Pilipinas. Puro ka confidential funds, gano'n. Grabe kayo sa akin. Taga Davao ako eh. Ay, totoo. Ito, taga Davao daw siya, mga babayan. Pero kung gusto mo ako ma-impeach, huwag naman bes, taga Davao ko eh. Taga Davao, gusto siya ma-impeach, mga babayan. Ibay. Dapat suporta ka sa akin. Impeach pa din. Ate, deserve ko bang ma-impeach? Ayan naka-uniform, letran ha. Impeach lahat. Bakit naman po ako deserve ma-impeach ate? Explain nyo kung bakit deserve ko ma-impeach ate. Kasi, bakit ka magnanakaw tapos yung pera ng tao ginagamit mo para sa pocket mo? Ay, mami, deserve ko po bang ma-impeach? Ayan ini-impersonate niya dito si VP Sara Duterte, mga babayan. Ay, bakit po ate? Kita nyo deserve na deserve daw na ma-impeach, mga babayan. Deserve ko. Knowing that she's the head of the Department of Education, tapos hindi naman nang maayos na ginampanan yung position niya as the Vice President. Yung questionable kasi dun is parati hindi siya nag-a-attend ng mga hearings. Kung uma-attend naman, sinesegue niya sa ibang way yung answer niya. Instead of answering directly to the question. Ayoko na pinuksan niya ako. Karapat dapat bang ma-impeach ang aking kaibigan? Yes or no? I deserve na deserve, 100%. 100% deserve. We face it on facts, ang dami na issues going on tulad ng misuse of confidential funds, yung pagmumulat sa president, yung threat, everything. I don't think this is kind of like a conduct that we would want with a vice president. Deserve ba ni Inday ma-impeach? Yes or no? Yes. Oh, yes. Deserve ba na ma-impeach? Yes or no? Definitely yes. Kasi marami kang tinatagong fans. deserve bang ma-impeach ng aking kaibigan? Yes or no? At kung deserve ko bang ma-impeach at bakit? Deserve ba niyang ma-impeach? Yes or no? Yes. Alam mo yun, yung parang ang dami ng
nangyayari, tapos hindi pa natin siya nararamdaman. Tapos ang dami niya pang mga eksena sa buhay. Deserve bang ma-impeach ni Inday, yes or no? Yes. Yes na yes daw. Hindi mo deserve yung ganung pwesto. Kita mo hindi daw niya deserve mga babayan yung ganong pwesto. Diba? Taong bayan na nagsalita, no? Taong bayan na at Gen Z, mga babayan na, yung pinagmamalakyan nilang Gen Z na sumusuporta sa kanila, eto, no? Yung sinasabi nilang Gen Z, AI, eto, totoong tao, mga babayan. Ayan deserve mo kasi kailangan mo ipaliwanag bakit si Mary Grace Piatos ang napili mong isulat sa confidential fund. Okay na sana yung diskarte mo kasi nga confidential. Para hindi makilala, kaya lang si Bato ang nagpahamak sa'yo. Sinabi ba naman na maraming piatos sa Davao? Piatos sa Davao, ang lawak na daw ng lupain mismo. PSA na nga nagsabi, walang pamilyang piatos. Diyos, may talagang may nagtatakipan sila mga babayan ayan, ano masasabi niyo dyan, no? Yung reaction dito ng ating mga kababayan, 2,800 po ang laughing emoticons, no? 7,100 mga babayan yung nag-like, no? At 1,100 yung pumuso mga babayan. Gusto nila ma-impeach si VP Sara Duterte. Gen Z na po ang nagsalita, no, na gusto nilang ma-impeach si VP Sara Duterte, mga babayan. Okay, so ano masasabi niyo dyan? Okay, so i-comment nyo lang po sa ibaba ang yung mga opinion na atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, shoutout sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. Ito nga si Senator Bato de la Rosa, mga babayan, no? Natagpo ang ewan ko ba, Senador Bato, mga babayan. Yan po ang tanong ni Manuel, mga babayan. Dahil nahuli po siya, no, na nag-share, mga babayan, ng isang AI video. Ay nako, sino ba talaga mga nagpapakalat ng fake news, mga babayan? No, mukhang nahawa na rin itong mga senador ng PDP. Okay, so makikita kasi ninyo dito may nakasulat po, no. Ito po ay galing dito siya sa page po ng ay grabe, no. At ang sabi nga po niya dito, AI generated video, mga babayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Shoutouts na rin sa mga bago natin subscribers dyan at sa mga followers po natin. Okay? So, ito yan mga kababayan. Ito nga po i-share dito, no, mula sa Impact Leadership. Merong picture dito mga kababayan na kung saan may mga bilog-bilog po ito. No, at nakasabi nga po rito, no, ay AI generated video. Ito po mga kababayan, video na ito ay i-share naman, no, ni Senator Bato de la Rosa. Ayan po, Ronald Bato de la Rosa. May check po yan mga kababayan, May check po yan, blue check ng Facebook. Ibig sabihin mga kababayan, no, yan po ay original, no, na page ni Senator Bato de la Rosa o Facebook, mga kababayan, no. At sabi niya nga po dito, mabuti pa ang mga bata nakakaintindi sa mga pangyayari. Makinig kayo mga yellow at mga komunista. Pero siya, hindi niya naintindihan o hindi niya nakita na ito palang video na to, no, ay AI generated. Yan ang problema mga babayan. Tapos sasabihin na naman nila, no, na ang mga fake news ay yung mga vloggers po ng administrasyon. Baka sabihin na naman itong mga to gawa-gawa lang to i-share to, no, mga babayan, ni Senator Ronald Bato de la Rosa. No? Yan po, may blue check yan mga babayan, no? Sabi nga nung iba natagpuan po tanga. Sorry. Okay, so sabi po dito ni Raul Manuel, no, Senador Bato, no? Senador Bato. Wow, wordplay. Mabuti pa ang mga bata nakakaintindi na may mga
kayang gumawa at magpakalat ng AI-generated videos para manlinlang ng kapwa. No, yan po yun mabigat na sinabi ni Raul Manuel, mga kababayan, dahil ito nga pong video na kumakalat na ito, AI-generated daw po. No? Tapos sasabihin nila na ang mga hilig magpakalat ng mga fake news ay mga vloggers po ng administrasyon. Nakakaano lang isipin na sila mismo, mga kababayan, no, senador pa man din ng PDP, ay nagpapakalat ng mga ganitong klaseng video. 'Di ba? Para nga napaka-irresponsible naman tignan. No, kasi kung galit sila sa mga fake news, bakit sila nag-share ng mga ganitong video na unconfirmed? 'Di ba? Basta napanood lang nila, i-share na nila kaagad. 'Yun yung sinasabi natin 'di ba? Na gawain po no ng mga nasa kabilang parlor na magpakalat ng mga fake news, especially yung mga videos na ganyan. Hindi ba alam ni Senator Bato na ito ay AI generated? Hindi ba siya marunong kumilatis ng mga ganitong klaseng video? Siyempre, expect na natin, mga kababayan, na magdadahilan yan. No, hindi ko alam na AI pala yan. Yun ang masaklap dun bilang senador, mga kababayan, ito sa nakikita ko lang, bilang senador, may obligasyon ka din, no, sa sambayan ng Pilipino na pigilan yung mga fake news. Pero kung ikaw mismo, senador, nagpapakalat ka ng mga ganitong klaseng video, no, unconfirmed na video, i-share mo para lang dahil napanood mo lang na bumabanat sa administrasyon, no, i-share mo na kaagad, 'di ba? Pero hindi mo pa confirm kung ito ba ay totoong video. No, hindi nyo man lang nakilatis na baka AI generated video ito. 'Di ba? Napaka-irresponsible naman, mga kababayan, tignan. 'Di ba? Ang pangit tignan senador ka tapos nagpapakalat ka ng ganitong mga klaseng video. 'Di ba? O sabi dito, mga kababayan, basahin natin. Manuel Islams de la Rosa over AI generated video. No? May tanong siya dito. Senador Bato? No? Parang sinasabi niya, no, kung si Senator Bato. Kabataan Party's Representative Raul Manuel on Sunday, June 15, criticized Senator Bato de la Rosa for sharing what appeared to be an AI-generated video, mga babayan. No? Defending Vice President Sara Duterte for impeachment, calling the senator's post misleading and irresponsible. Irresponsible pa ba? No, yung mga senador na yon, mga babayan? Irresponsible pa ba ang tawag nila doon sa mga senador na ibinalik, no, yung impeachment sa House of Representatives? Diba? Yan yung sinasabi natin na kahit anong gawin mo sa kanila, no, lalo na dyan sa mga followers nila, lalo na dyan sa mga DDS na yan, kahit anong gawin ninyong maganda, no, para sa kanila, para sa VP Sara Duterte, lalabas na masama pa rin kayo. No? Hindi pa rin sapat yung inyong ginagawa. Dahil para sa kanila, mga babayan, para sa kanila, sila lang yung magagaling, no? At sila lang yung matatalino. Yung mga tao na yan, mahirap makipagtalo dyan sa mga tao na yan, mga babayan. Kahit sino, no? Kahit subukan ninyo makipagtalo sa mga taong mas matatalino pa sa inyo. Yung taong napakaraming dahilan, napakaraming rason, no? Napakahirap makipagtalo dyan dahil in the end, ikaw pa yung masama. No? Sabi dito, mga babayan, Senador Bato, Manuel said mabuti pa ang mga bata nakakaintindi na may mga kayang gumawa at magpakalat ng AI-generated videos para manlinlang ng kapwa. Now, on Saturday, June 14, De La Rosa shared the video from the Facebook page Ay Grabe on his verified personal Facebook account. The video, which has since garnered 5.3 million views and over 101,000 reactions, di ba? Showed what appeared to be students expressing
opposition to Duterte's impeachment, calling it politically motivated and urging investigations into all holders of confidential funds, including politicians. Yeah? Mabuti pa ang mga bata na nakakaintindi sa mga pangyayari. Makinig kayo mga yellow at mga komunista, De La Rosa wrote in his caption. Yeah? Davao City Mayor Baste Duterte also shared the video on his own Facebook account, writing, "And the liberals say they have Gen Z support." Come on. Oh, ito. Tapos pagka nasusukol sila, pagka nahuhuli yung kanilang mga ginagawa, ibabalik nila, no, doon sa mga bashers nila. Sasabihin nila na hindi kami nagpakalat niyan. Hindi namin alam na ganyan pala yan. No? Sasabihin nila, ano yan? Galing sa kabila yan. No? Pinapalabas lang nila na ganyan na para palabasin na kami, no, yung masama. Yan yung mga paluste, no? O ano sabi ng mga kababayan natin dito? No? Sabi ng DDS noon, kung hindi adik, bakit matatakot sa tukhang? Yeah? O nga naman, di ba? Sabi dyan, no? Bakit takot sa impeachment trial kung hindi naman magnanakaw? Tanga ba to? Is it really a requirements for a DDS to lack basic research skills? Tanga ba to? Yun yung tanong, parang patanong mga kababayan ngayon. Senador po siya, oo, pero nag-iisip, hindi po. Ayan, sabi dito. Ayan, no? Senador po siya, oo, pero nag-iisip, hindi po. Diba? Kasi kung ikaw, mga kababayan, senador ka, dapat mas magiging maingat ka sa ganyan. Ngayon lang nakikita natin ngayon, mga kababayan, na yung mga nasa kabila po, no, yun, especially yung mga gaya ng mga senador na yan, si Senator Rabato de la Rosa, mga kababayan, si Senator Robin Padilla, minsan ganyan din eh. Diba? May mga ipinopost sila na hindi confirmed. Tapos pagka nasusukol, wala. Ibabalik lang nila, sasabihin nila na yung mga nasa administrasyon na may kagagawan niya. Baka sabihin ni Senator Bato de la Rosa, ay nako, nahack po yung account ko. Sabi dito, PMAyer na naging PNP chief at ngayon senador, pero he can't identify fake news. What the hell? Buti pa ang mga bata alam yung AI sa hindi. Diba? Sampal to sa kanila, mga babayan. Yeah. Imagine ninyo yun, sabi, buti pa ang mga bata alam yung AI sa hindi. Diba? Kahit tayo kahit kayo minsan diba? Mas alam nyo pa, no, na mali. O AI lang. Yung mga videos na kumakalat. Diba? Gullible idol for gullible supporters. Ang tanga ay para din sa mga tanga. Sa mga bumoto sa kalbong to, magsisi kayo. Grabe, I can't imagine. Hindi niya sinuri yan, naging chief PNP yan, Hindi niya alam ang AI. Diba? Yun ang masakit doon, mga babayan Naging PNP chief ka, hindi mo alam kung ano yung AI. Lack of knowledge. Diba? Hindi mo alam na peke na pala yung pinapakalat na yan. Dapat maging responsible tayo. Lalo na sila, mga senador sila. Dapat maging responsable tayo. No? Dapat maging responsable sila. Kahit ako sa Facebook ko, hindi ako gano'n nagsishare ng mga ganyang videos Bakit? Kasi hindi naman natin alam talaga kung kumpirmado yan Diba? Hindi natin alam kung totoo yan sa dami ng mga gumagawa ng mga videos ngayon. Diba? Meron nga dyan, magugulat ka. Aso lang, biglang lumilipad Kung ano masasabi nyo dyan, mga babayan, comment na lang po sa ibaba nyo mga opinion na atin yung pag-usapan. Alright? Tatawa talaga ako dito sa mga tao na to. Yung mga nasa PDP, hindi mo maintindihan anong klaseng pag-iisip meron. Itong pag-uusapan natin ngayon, mga babayan, dahil si dating Senator Trillanes, mga babayan, ay nagsasabing hindi na daw po makakalaya
No, etong si dating Pangulong Duterte diyan po sa ICC, mga kababayan, dahil no confident po siya no na ibabasura po ng ICC ang interim release po ng dating Pangulong Duterte, yung request nila, mga kababayan, no? Yung interim release. Ang problema kasi dito, mga kababayan, dito sa interim release na to, no, ililipat po ang dating Pangulong Duterte sa ibang bansa. Kumbaga parang sa pagkakaintindi ko, dun po siya ikukulong. No, ang problema niyan, mga kababayan, kapag yung bansa na yon alam niyo na, no, medyo kaalyado ng dating Pangulong Duterte o kaya medyo pumapanig, no, sa dating Pangulong Duterte, matik na yan, mga kababayan. 'Di ba? Matik na yan, makakalaya na yan. No, pero no, naniniwala pa rin ang dating senador na si Trillanes, no, na yan pong nire-request no ng kampo ng dating Pangulong Duterte na interim release, no, ibabasura po ng ICC. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Alright? Shoutout ulit tayo sa mga bago natin subscribers dyan, sa mga followers natin dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta. At please don't forget, pakilike naman po ang ating video ngayon. Maraming salamat po. Alright, so huwag na natin patagalin. Umpisa na natin to. Let's go. Ito kaya, meron nga kayang pag-asa, may pagkakataon, merong chance. Kausapin po natin ang isa sa prime movers ng mga kasong i-file sa ICC, si former Senator Antonio Sani Trillanes. Yo, may pag-asa kayong makalaya pa ang dating Pangulong Duterte, mga babayan. Kung kayo ang tatanungin, mga kababayan, no, payag ba kayo no, na makalaya ang dating Pangulong Duterte? No, dahil sabi nga po no, ng ilan sa mga kababayan natin na nasa kabilang parlor, no, matanda na nga daw po. No, bakit daw ipinakulong pa? Matanda na daw. 'Di ba, mga kababayan? Pero ito nakita ko lang, mga kababayan, makikita rin naman natin 'to sa mga balita 'Di ba? Parang nagkaroon ng sudden changes no nung siya ay unang iniharap sa ICC dahil nung sila po ay nasa Hong Kong kung di ako nagkakamali, no, yung kampanya nila ang lakas-lakas pa, no, ng dating Pangulong Duterte, 'di ba? Nakakapag-speech pa nga Bakit kaya nung pagdating sa ICC, no, tila parang hirap na po siya, mga kababayan. 'Di ba? Ano sa palagay ninyo? Bakit kaya ganun? Tuloy natin. Senator Sani, si Peter Atrica po dito sa Balita Patan. Good morning. Magandang umaga po sa inyo, kasamang Peter at si Ms. Rita. Good morning, sir. Thank you for joining us po. Oo. Senator Sani, bakit masyadong maugong itong posibleng interim release? At di umano ay meron ng isang third party, isang bansa na nagsabi na we are willing to receive si former President Duterte in case he's given an interim release. Bakit po is this possible or highly possible? Yun yung sinasabi natin, mga babayan, no? May nakasalo na kaagad Diba? Parang lahat ng galaw nila, no, gagawin nila, mga babayan, para lang makalaya, no, itong dating Pangulong Duterte, mga babayan. No, sa palagay ninyo, no, let's say makalaya po yan, excuse me. Let's say makalaya po yan, dating Pangulong Duterte. Ano sa palagay ninyo ang mangyayari? Diba? Sigurado yan. No, babanat na naman yan sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Iingay na naman yan. Biglang lumakas na naman yan. Diba? Yun yung sinasabi ng mga kababayan natin. No? Mga nababasa natin. Diba? Babanatan or babalikan na naman ang ating Pangulong Bongbong Marcos niyan. Diba? Babatikusin na naman. Alam nyo, kahit saan natin na dalhin ang usapan na yan, mga kababayan, pagdating po dyan sa dating Pangulong Duterte. Tingnan ninyo
kahit nandito siya sa Pilipinas, banat siya ng banat sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kapag wala siya sa Pilipinas, nadala siya sa ICC, ganun pa rin na nangyayari. 'Di ba? Same scenarios pa rin. 'Di ba? Kasi nga, hindi sila kontento, mga babayan. Ang gusto kasi nila, sila na lang yung maupo sa pwesto. Ang tanong, bakit? 'Di ba? Ito po, para lang malagay natin sa konteksto, ano po. Itong news na ito ay nagmula doon sa Defense Council ni Duterte. So yan po ang konteksto niyan. Natural, ang angulo niya ay parang approved na, as good as approved. Okay? Ito po ay base po sa nakalap nating impormasyon, ito ay kukontrahin ng prosecution ng ICC in the same way na inopose yung mga iba't ibang mga naunang motion ng defense. So, pero kasi inangguluhan nila na parang done deal na ito, walang kukontra, at pumayag na parang ganun yung pagka-package nila ng balita. Opo. Kaya yun naman po ang naging reaction ng mga stakeholders, parang naalarma na parang mangyayari na. Okay, ano po, ito ay kagaya ng mga... Alam nyo, walang bago doon sa strategy na yun, mga babayan. No? Parang ang lumalabas dyan is propaganda na naman. Di ba? Yung mind setting na sinasabi ko, magaling sila sa ganyan, mga babayan. Seset nila yung mode ng sitwasyon na pabor sa kanila, or isiset nila yung mode na isa-isang sitwasyon na kung saan nakabitin, 'di ba? May mga ganun silang hakbang may mga ganun silang strategy. Tapos tsaka nila tatantyahin, mga babayan, kung ano, kung ano yung magiging reaksyon ng sambayan ng Pilipino, 'di ba? Pinaglalaruan tayo nitong mga to, mga babayan. Pinaglalaruan ang mga mamamayan. Naglaruan ang mga Pilipino netong mga to, 'di ba? Para sa kanilang kapakinabangan. Yun yung nakikita ko dito. Iba't ibang motion nila na nauna, ito ay kukontra ng prosecution at magbibigay ng decision yung pre-trial chamber ng ICC. Nasa ngayon po, sa 5 naunang motion ng prosecution, ang depensa nila Duterte, ay lahat po yun ay na-deny. So ito na po ay just like the rest. Of course, there is the possibility na magagrant po ito, pero kagaya ng mga nauna, ito ay i-deliberate ng gusto ng ICC pre-trial chamber. Okay. Yung pong binabanggit na bansa na miyembro ng ICC, do you have any idea which country this is, Senator Sani? Ano po ito? Redacted po ito. Kaya only the pre-trial chamber and the prosecutor ang nakakaalam nito. Pero sabi ko nga, suntok sa buwan mo ito, regardless kung saan man yung buwan ay ang bansa na yan. Suntok po sa buwan yan. Ito ginagawa lang ito nung mga abogado ni Duterte. Siyempre, kailangan po nilang i-justify yung malaking bayad sa kanila na base sa impormasyon ay umaabot po ng 150 million pesos a month. Wow. Kaya kada buwan, meron silang kunyaring ginagawa para lang makasingil sila na maayos. Grabe, ganun kalaki yung bayad sa mga abogado. Pakinggan nyo muli, mga babayan, alamin ninyo, tignan nyo, Po nilang i-justify yung malaking bayad sa kanila na base sa impormasyon ay umaabot po ng 150 million pesos a month. Grabe, 150 million pesos a month, mga kababayan. Yung bayad po o gastos para sa abogado. Grabe, mga kababayan. Saan kaya nila kinukuha yung ganong kalaking pera, Laki nun, 150 million a month. Grabe.
Kala ko, sabi nila, wala raw pang pamasahing eroplano to simula Davao hanggang dito sa Maynila nung nagkaroon ng hearing, mga kababayan. Pero all of a sudden, 150 million a month may pambayad sila sa abogado. Well, hindi pa natin sigurado kung totoo yan. Pero kung totoo yan, mga kababayan, well, sa tingin ko naman, ganun din kamahal talaga. No? Yung bayad sa mga abogado na yan, 150 million, mga kababayan. Hindi biro yung pera na yon. Diba? Mapapatanong ka na lang, saan galing yung perang ganong kalaki? Pambayad sa abogado nila. Kaya kada buwan, meron silang kunyaring ginagawa para lang makasingil sila na maayos. Ganun po yan. Pero malabo pa po yan mangyari. Sir, yung tinitingnan pong dahilan nitong request nila for interim release ay health reasons ng dating Pangulo. Ngunit dun sa check-up naman ng ICC before he was detained, sinabi naman nila that he's in perfectly good condition. So, kung nakita na po ng ICC na okay naman ang kondisyon ng kalusugan ng dating Pangulo, ano pa po ba yung yung iba pang dahilan? Maaari ba nila gamitin ang kanyang pagiging pagkapanalo bilang mayor ng Davao na maging dahilan for his interim release? Hindi po pwede yung ganong dahilan. Yung mga previous na cases na nag-grant po ang ICC ng interim release, ito ay mga involved na dun sa kaso na hindi sila yung principal, yung mga medyo manhina yung ebidensya laban sa kanila, at yun na nga, yung merong immediate na health concern. Ito, gaya nung nasabi ninyo, na subject yan siya sa medical check-ups, na binigyan siya ng clean bill of health ng ICC to undergo trial. Kaya hindi applicable sa kanya lahat ng mga prior cases. So again, sinasabi po natin na ito ay kukontrahin ng prosecution contrary dun sa nilabas na balita na pumayag na yung prosecution. Hindi po totoo yun. Yan po ay propaganda nung kampo ng mga Duterte. Grabe, fake news na naman. Gumagawa na naman sila ng fake news, mga babayan. Mind setting na naman. Magagaling sila sa ganyan yung paggawa ng fake news Hindi nyo napansin, lahat na lang ng ginagawa nila, lahat na lang sinasabi nila, fake news. Senator Sonny, but what is confirmed already is naihain na po yung motion na yun, yung for interim release. Yes, opo. Yeah. Yan pong option na yan ay binibigay sa lahat ng mga akusado. Oo. Pero, gaya nga ng mga historically, yung mga principal na akusado, hindi talaga nabibigyan. Kasi, grabe naman ang epekto niyan doon sa mga testigo, doon sa mga law enforcers nag-risk din ang buhay nila at para maihatid dyan si Duterte, tapos makakawalan din lang nila, masisira sila. Kaya ako po, I would like to believe na para maging consistent, madi-deny din ito sa mga susunod na linggo. And the decision is forthcoming, I suppose, kasi naihain na nga po. With your permission, Senator Sonny, medyo related, pero I'd like to get your reaction and your position on itong lumalabas na si dalawang senador daw, si Aimee at si Robin, pumunta kasama si Sara sa Malaysia bilang isang political exercise yung impeachment trial. Okay lang po ba ito? I mean, is it par for the course? Walang problema yung mga ganitong pagpapahiwatig ng suporta doon sa nasasakdal? Hindi po dapat pwede yan. Sino ngayon yung lumalabas, mga kababayan, na bias? Diba?
kailangan medyo konting, konting discretion naman. At dapat alam nila kung ano yung responsibilidad nila, no? Bilang senator judges sa upcoming trial. Okay, nadudoon na yun na talagang inherently kaalyado sila. Pero kahit paano, pakita nila sa taong bayan na papasok sila dito sa trial na to, na bukas yung kanilang pag-iisip na baka may lumabas na ebidensya dyan na magpuprove ng mga akusasyon. Pero alam nyo, hindi na natin inaasahan yan dito sa mga ito. Kaya nga ito yung mga ginagawa nila, yung mga asal ng mga Duterte na senador, part lang ito ng virus na kinalak ni Duterte. Simula na naging presidente siya. Nakita nyo, nung dumating si Duterte dito nung naging pangulo siya, o bago pa maging pangulo, nakita nyo paano magmura, nakita nyo paano magbabuyin yung Office of the President, nakita nyo lukot-lukot yung damit, di ba, wala siyang pakialam. Tapos, ganyan, kinalat niya lang, yung mga pag-aasa niya sa mga followers niya, sa mga kaalyado niya. Kaya ito yung, kumbaga hanggang ngayon, ay yung permission na we are dealing with, no? Kahit wala na siya sa pwesto na ilang taon na. Senator, matanong ko na lang din po your thoughts on this, no? Last Friday, nakausap ko po isang political analyst, no? Assistant professor po siya sa UP ng College of Law, abogado din po siya. Sinabi niya na, because I asked if ang mga senator na may obvious bias, maaari ba nilang i-recuse ang sarili? Kung hindi nila i-recuse ang sarili nila sa impeachment trial, ano ang pwedeng magawa? No? May sinabi po siya na yung isa, yung fellow senators niya might move na tanggalin sila doon sa impeachment trial, or the Filipino people can do so. Alam niyo po ba itong dalawang steps na ito, at Senator? Baka you can help enlighten us about this? Ano po, theoretically, pwede po yan. Theoretically. Pero ultimately, yung Senado po, it's a chamber built on personal relations din, no? At tradition. So, hindi po ganun kadali na mag-censure ka nung kapwa mo, senador, kasi maaaring sa publiko nakikita natin na mainit ang balitaktakan. Pero at the end of the day, nag-uusap-usap yan kasi marami hong mga batas or other instances na magkakasama kayo sa posisyon. Kaya hindi automatic na magkakaaway po yan. Ang isang example po is nung gigil na gigil sa akin si Duterte, no, ako po ay senador pa, na gusto niya akong ipatanggal. So inutusan niya yung mga alagad niyang bigyan ako ng ethics case para i-censure ako o i-expel ako. Pero hindi nga ako umusad yun eh. Hindi ako umusad yun. Tapos nung gusto niya akong tanggalan ng amnesty, alam ng mga kapwa senador ko na illegal yun. Lahat po ay kumampi sa akin kahit sa publiko, sa mata nila, kaalyado niya yung karamihan doon. So, ganyan po ang sitwasyon doon. While theoretically, pwede po yan na mag-motion yung mga senador na isuspend siya or forcibly tanggalin siya sa trial. Pero masyadong malalim na ho yung sugat nun pagka nangyari ho yun. Kaya hindi po, let's not expect that. Opo. Ito po, yung pag-inhibit, voluntary talaga siya. Opo. Ganun po yun. Opo. Kasi what will happen on the trial if hindi po sila magre-recuse? Yun ang pinag-uusapan ng napakarami. Dahil marami ang mga talagang blind supporters, talagang suporta talaga sila sa mga Duterte. Ang inaalam lang naman kasi ng impeachment trial na ito ay yung accountability doon sa mga nawalang pera. Pero kung napakarami ang senador na magdedesisyon
in favor na wag matuloy ang impeachment, ano ho ang mangyayari doon sa accountability? Because these are two different things. Yung loyalty mo sa tao at yung kailangan mong gawin sa trabaho mo. Paano po natin masisigurado as Filipino people na makukuha natin ang kasagutan sa accountability issue na ito? Yan po, ay meron na tayong mga basihan sa kasaysayan. Yun nangyari po nung era of impeachment trial, kung gaano nagalit yung mga tao. Isa na po yan. Isa na pong basihan natin na isang posibilidad, no? Kung ma-suppress ang katotohanan. Pero ganito po, yung mga kagaya nila Robin, nila Amy, itong mga Duterte senators na ito, sa ngayon po, ang bilang namin, 5 sila. Si Bongo, Bato, Robin, Amy, at Marcoleta. Sila yung solid na kahit na siguro mapanood nila sa video si Sara na talagang siya mismo yung bumabaril at pumapatay ng isang tao, i-acquit pa rin nila. Wala na pong pag-asa yan, hopeless na yan, ibilang na natin yan sa kanila. Kaya ang mga ebidensya na ilalabas dito sa korte ay para doon pa sa 19 na senador na umaasa tayo na may konting puwang pa para sa katotohanan at yun ang hopefully makukumbinsi na ebidensya na mag-convict dito kay Sara Duterte. Kasi ako po, I am very confident na pagka lumabas po yung ebidensya, mapanood po ng mga kababayan natin sa trial, sila ay mamumulat at pag namulat yung taong bayan, sila na rin po ang mag-iimpluwensya doon sa mga senador na bukas pa ang pag-iisip. Ayun. Maganda po yung binanggit ninyo kanina na yung mga kunyari nag-aaway-away. At the end of the day, sabi nga nila, there are no permanent friends, only permanent interest. Agree, sir? Opo. Tama. Ganun po yan. Okay. Thank you very much, sir. Mga babayan, di ba? Medyo naliwanagan tayo doon sa mga sinabi na to ni Senator Trillanes. Di ba? Talagang kitang-kita naman no, na yung mga tao na yon, si Senator Bongo, no, lalong-lalo na yan Senator Bato, si Robin lalo, di ba? Tsaka si Amy. No, yung mga bias talaga. No, pagdating po dyan sa impeachment na yan ni VP Sara Duterte, dapat sila yung mga mag-inhibit dyan. Di ba? Kung anong masasabi nyo dyan, mga babayan, i-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? Kasi kung titignan natin maigi, mga kababayan, yan pong mga ginagawa na yan nila Senator Amy Marcos. Di ba? Sila Robin Padilla. Si Bongo, si Bato. Di ba? Kitang-kita. No, na may pinapanigan sila at sigurado mga babayan na pagdating po ng impeachment, ang boto nila dyan not guilty, di ba? So umaasa na lang tayo doon sa natitirang 11, no, sama nyo pa si Marcoleta, kaya naging 11, di ba, ng mga senador, no, yun na lang ang aasahan natin dyan, no, na sana magbago ang kanilang isipan, mga babayan. Pero sabi naman ng ibang mga senador, mga babayan, na tignan muna natin ano yung mga ebidensya. Then that's the time na magdidesisyon sila kung boboto ba sila ng guilty dito kay VP Sara Duterte o hindi. Okay, so yan ang ating balita ngayon. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang Team of Six and Balls TV. Peace and hell.